Gandang umaga mga kapatid. At muli tayong magpapasalamat sa ating mahal na Diyos dahil tayo ngayon ay muling magpapasiglahan at magpapalakas sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, welcome po natin ang ating bagong kasama, si Brother Renato Nero, ang viral na public motorcycle preaching. Ayan, so viral yan si Brother Nero. Ayan po mga kapatid, siya ngayon ang ating magiging speaker sa bus preaching ministry. Ayan, kasama natin ngayon. At nandito rin si Sister Nida, ang ating distributor ng mga missionary booklets, ang masipag. At yan ang ating singer ngayon, si Sir Fredney, ang member ng Emerald Singer. At nandito naman ang Bible Woman, lumalakad sa pamagitan ng salita ng Panginoong Diyos. Ayan, Sister Liberty Lagarisa, tinatawagan sa gawain ng Panginoon kahit saan. Ayan, Sister Liberty. Ayan naman ang ating walang sawang magaling na photographer at videographer, si Brother Lowell Aton. Ayan, at preacher din. Ayan, so mga kapatid, yan, mamaya ay ati pong kukunan ng video, separate na video si Brother Renato Nero sa kanya pong paglilingkod sa gawain ng ating Panginoon. Salamat din sa ating mga sponsor sa mga missionary booklets. Ayan, dahil yung ating mga missionary booklets, yun yung ating pinamimigay sa mga pasahero. Ayan, so yun yung ating pinamimigay. Sila ang mga bumibili nan at ating pinamimigay sa kanila. Ayan, so salamat. At si Brother Nero ay ating maging kasama ngayon. Ayan, salamat at purihin ang ating mahal na Diyos. Katayo na po ang ating mga manggagawa. At nandyan na, ready na po ang ating mga manggagawa. Yan, nakatayo na ang ating speaker, si Brother Rene Nero. At ang ating camera, videographer, Brother Lowell. Sister Liberty, ang Bible Woman ng grupo. Yan, ang ating distributor ng missionary booklets. At ang ating singer, si Sister Fredney Balingit. Ayan, ang member ng Emerald Singer. So yan po ay maglilingkod sa mga pasahero ng bus ngayon. Sama nyo kami sa dalangin mga kapatid na ang aming pong pagsampa sa mga bus ay ingatan, patnubayan ng banal na anghel mula sa langit ng ating Diyos. Dahil ang ating gawain ay hindi po natutuwa ang kaaway. Ang kaaway ay nagagalit dito. Kaya isama nyo lagi sa dalangin na ang mga manggagawa ng ating mahal na Diyos ay patuloy proteksyonan sa masamang mga haka ng mga tao. So, pagpalain po ang paglilingkod nating lahat mga kapatid. God bless. Kami po ay narito sa inyo pong kalagitnaan upang dalhin ang mga salita ng ating pong Panginoong Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa ating pong konduktor at driver sa pahintulot na itinagkaloob po sa atin upang makapaglingkod ng mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Kami po ay mga membro ng Seventh-day Adventist Church, mga missionary, volunteer missionary po na maglilingkod sa salita ng ating pong Panginoong Diyos na libre. At ating rin pong ipapauna sa inyo, mga kaibigan natin, mga pasahero, na katulad din po ninyo kami mga pasahero na mamasahin ng upuan namin pong inuupuan sa bus na ito. At ganoon din naman, kami po ay nagpapauna din sa inyo na kami hindi magpapaikot ng mga sobre o mga envelope upang humingi sa inyo ng mga love offering. Ang aming pong paglilingkod, libre po ito at wala po kayong dapat alalahanin o magiging kabahagi sa ating pong paglilingkod sa pamagitan ng financial. Ang inyong pong bahagi lamang po mga kaibigan, makinig sa mga salita ng ating pong mahal na Diyos. At tayo po ay narito upang ipaglingkod sa inyo. Manalangin po muna tayo bago po naming ipagkaloob ang mga salita ng ating pong Panginoong Diyos at ganoon din na mga awit na ipagkaloob ng ating pong mga kasama. By the way mga kaibigan, mga kapatid, apat po kami magkakasama ngayon. Ang ating pong tagapagsalita na magbabahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos, ang ating pong kasama si Brother Rene Nero, at ang ating pong photographer, videographer, si Brother Lowell Aton, ang ating pong tagapagligay ng mensahe ng awit, ipagkaloob po ng aming kasamang Sister Fredney Balingit. At ang inyong pong lingkod, si Brother Joel Batat-Batat, siya po ang pagbabahagi din ng mga babasahin po natin na mga missionary booklets. Mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay manalangin.
Panginoon naming Diyos, mapangyarihan po kayo sa lahat. Maraming salamat po sa inyo pong pinagkaloob na pagkakataon na mapakinggan namin muli ang inyo pong mga salita. Samahan po kami na ang inyo pong mga salita ay aming maunawaan. Ganon din po, dalangin po namin na ang lahat ng aming kapapasahero sa loob ng bus na ito patuloy pong pagkabalain sa kanila pong mga lugar na patutunguhan. Ganon din ang driver at conductor, patuloy po sila ingatan sa buong paghapon sa kanilang pong pagbiyahe. At marami po mga pasaherong aakyat at sasakay ng kanilang pong bus upang patuloy ang pagkita ng kanilang pong paghanap buhay. Ito po ang aming hiling dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli mga minamahal po mga kaibigan at kapatid, ating pong pakinggan ang mensahe po ng awit na ipagkakaloob ng aming pong kasama, Stephen D. Balingit, isa pong member ng Emerald Singer na ito po ay maraming misis na po naglilingkod sa salita ng ating Panginoon Diyos sa papagitan po ng panalangin pag-aawit. Just won't let you go. And in mercy, a fountain of hope, the reign of the Savior that we introduce you. There's now and forever. Pahon. He's faithful and true. His name is Jesus. He died to give you life, and you're now the Savior. Oh, how He loves you. Offers forgiveness. He stands here waiting at the door of your heart. And the moment you open, His peace He'll impart. You know the Savior that we introduce here, both now and forever. He's faithful and true. His name is Jesus. He died to give you life, and you know the Savior. Oh, how He loves you. Ka-live na lang. May 5 na lang po. His name is Jesus. He died to give you life, and you know the Savior. Oh, how He loves you. He loves you.
mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, tunay po na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan ito'y hindi na magtatagal, sapagkat lahat po ng halos sunod-sunod na mga palatandaan na ibinigay ng ating Panginoon na natutupad at nangyayari na lalo tigit sa ating kapanahonan ngayon. Kung papansinin at titignan po ninyo ang mga balita sa radyo, telebisyon at maging sa mga pahayagan at maging sa social media, ay tunay na nakakidimpan at nakakapangilabot ang mga pangyayaring nagaganap. Ang mga kasamaan na nangyayari, mga batayan, at ang mga mabilis na mga kriminalidad at ang tuloy-tuloy na kriminalidad na nangyayari po sa ating kapanahunan. Maging ang ating pong sitwasyon ng ating pong lipunan, ang mabilis na pagbaba ng moralidad ng tao. At gayon din po mga minamahal mga kapatid, ang ating klima ngayon, ang mga kalamidad, grabe na, pasitin na ang mga kapatid. Na nagpapatunay na talagang huling kapanahunan na itong ating kinabubuhayan. Dahil pa man sa kabila ng mga masamang balita na ating napakita at nalalaman ngayon, ang pag-ibig ng Diyos ay talagang nagpapakita talagang ayaw ng Diyos na magpatuloy ang ganitong kaganapan. Ay, marami nabig tayo. Mangyari po naman mga kapatid na kinakailangan ang bawat isa sa atin ay maging handa na bawat panahon. Ang Diyos ay mayroong mabuting balita na nais ipahayag sa lahat na sa kabila ng mga suliranin, mga problema na ating nararanasan, ay nais ng Diyos na ipagkaloob ang mabuting balita nito ng kaligtasan sa bawat isa. Ito po ay nakapalaman po sa banal na kasulatan sa aklat ng Apokalipsis, kabanata 14, talata 6 hanggang 7. Ganito ang wika, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Ang sabi ganito, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan. Mabuting balita na walang hanggan. Upang ibalita sa lahat ng nananangan sa lupa, sa bawat bansa at hanggan. RP dyan! So ito ang nais namin dalhin sa isang mabuting balita na walang hanggan. Sa kabila ng mga mangyayaring masasamang balita, sa mga pahayagan at sa mga balita sa mundong ito, at problema at suliranin at pangamba at takot, kaya din ang Diyos dahil sa laki ng pag-ibig at pagmamahal sa atin at pagmamalasakit ay nagpapahayag ng mabuting balita na ipapangaral sa lahat ng mga tao. At pakinggan po ninyo ang mabuting balita nito. Ang sabi ganito, at ang sabi, at sinasabi niyan ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Opo mga kapatid, ang mabuting balita ay panawagan ng langit sa lahat ng tao, na tinatawagan na ang lahat ng tao na magkaroon na ng takot sa Diyos at magbigay na ng kasiyahan sa Kanya. Ang dahilan ay sapagkat dumating na po ang panahon ng Kanyang paghatol o pagsusuri sa lahat ng tao kung sino sa mga tao ang Kanyang dadalhin at pagkakaluban ng buhay na walang hanggan at kung sino sa mga tao ang mga papahamak. Ano bang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? Tunay mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapasahero, ang Biblia ay nagpapahayag na ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Karunungan patungkol sa kaligtasang iniaalok ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinasabi sa Biblia, mapalad ang bumabasa, nakikinig at ng mga salita na nakapaloob sa salita ng aklat na ito mga kapatid, sapagkat ang panahon ay malapit. Kaya mga minamahal na mga kababayan, mga kapatid, ang Biblia ay nagpapahayag na ang pagkatakot sa Diyos, kamuhian at kasamaan, kayabangan, kahambugan at masamang pamumuhay. At ang pagkatakot sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang mga dyan! kaya nga ito ang kabuuan ng lahat ng bagay. Maluwang po, dito na, Lahat ng nakarinig matakot sa Diyos, sundin ang Kanyang mga utos sapagkat nasusulat. Ito ang buong katungkulan ng tao.
O mga kapatid, sa lahat ng nananalig na nanampalataya sa ating Panginoon ay tinatawagan na ng langit sa panahon ito at sa pagkakataon ito na magkaroon na ng takot na kung saan ito ay tumutukoy sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sapagkat anong sabi? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Opo mga minamahal na mga kabayan, mga kapatid at kapasahero, ang bawat isa sa atin ay may tungkulin sa isa't isa. Ang mga anak may tungkulin sa magulang, ang mga magulang may tungkulin sa kanilang mga anak. Ang mga pamayanan may tungkulin sa pamalan at ang pamalan may tungkulin sa pamayanan. Subalit ang higit sa pinakamahalaga sa lahat ng bagay, ang bawat tao na nilikha ng Diyos ay may tungkulin sa Kanya. Mayroong tungkulin tayo sa Diyos na nakakalimutan po natin na walang iba na susulat ayon sa banal na kasulatan. Walang iba, sundin ang Kanyang mga Diyos. Ang sabi ng Panginoon, iibigin niyo ang Diyos ng buong puso niyo, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas niyo. At ang sabi pangalawa, ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig niyo sa inyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi sa buong kautusan, pati na mga kapatid. Paano natin may papakita ang katunayan, katibayan, na tunay ng iniibig natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas? Nasusulat, ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos sapagkat ang Kanyang mga utos ay hindi mabigat. Wala pong ibinibigay na utos ang Diyos na hindi kayang sundin ng tao. Walang magulang na mag-uutos sa kanyang anak na katalam niyang hindi kayang gawin at sundin. Sapagkat nasusulat ang Kanyang mga utos hindi mabigat. Ang nagpapabigat lamang ay ang kaaway iniinjik sa ating isipan na hindi sumunod sa utos ng Diyos. Subalit ang sabi ng Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon ayon sa aklat ng Exodo Kapitulo 20, talatay 3 patuloy. Una, para maipakita natin ang katunayan na iniibig na natin ang Diyos. Ang sabi, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa aking harapan. Sabi ng Panginoon, mga minamahal na mga kababayan, anumang pong higit na pinahalaga natin na nakababawas at nakakadlang sa paglilingkod at pagsamba natin sa Diyos, yun ay ang nagiging Diyos-Diyosan natin. Mga kapatid, hindi masama na tayo maghanap buhay. Hindi masama na magkaroon tayo ng sarili nating mga bagay sa bahay o anumang kagamitan. Subalit kung hindi na tayo nagkakaroon ng pagkakataon na pag-aralan ang salita ng Diyos at manalangin, lumapit sa Diyos, at ang ating iniisip na lamang yung ating hanapbuhay, nagiging Diyos-Diyosan na natin ang ating hanapbuhay. At iyon ay hindi dapat na mangyari. Sabi sa banal na kasulatan, ang kanilang kahinatnan ay kapamakan, ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Yung ating bilaging iniisip, yung ating pagkain, at wala na tayong panahon para manalangin at pasalamatan ng Diyos, nagiging Diyos-Diyosan natin ang ating sarili. Dapat nasusulat, dapat in all the things at tuwigin to, unahin natin ang ating Panginoon. God first. Pagkagising sa umaga, kinakailangan tayo manalangin bago tayo umalis sa ating tahanan at pumunta patungo sa ating mga pupuntahan at mga trabaho. Dapat ihabilin natin sa ating Diyos ang ating mga lakad at tayo iingatan ng Panginoon Diyos. Kinakailangan ihabilin natin, ikonsultay natin ang ating Panginoon, manalangin tayo, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Yun ang sinasabi sa banal na kasulatan, mga minamahal na mga kababayan, mga kapatid, mga kapasihero. Ano pong pangalawang utos ng Diyos? Ang sabi sa banal na kasulatan, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa aking harapan. Huwag kayong gagawa ng anumang mga larawan na inanyuan na kawangis ng nasa langit, ng nasa lupa, o nasa ilalim ng lupa. Huwag yung luluhuran, huwag yung paglilingkuran. May pong ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos ayon sa kanyang 10 utos sa banal na kasulatan na huwag gumawa at maglingkod at manalangin ng sa mga ribulto at mga imahin. Yan po ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Wala tayong mababasa sa banal na kasulatan na manalangin sa harapan ng mga imahin at mga ribulto. Subalit ano pong nangyayari sa ating kapanahunan ngayon? Alam bahagi sa mga tao at mga isang simbahan at maging sa mga pamilihan at maging sa mga opisina ay maraming mga ribulto, pinaglilingkuran, dinadalanginan at pinapasan-pasan. Which is hindi ko nais ng Panginoon ang ganong gawain. Ayon sa banal na kasulatan, sabi ng Panginoon.
Ano pong pangatlong utos ng Diyos? Huwag yung babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariing walang sala ang sino mang bumanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Banal at kagalang-galang ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya dapat na mapagpigil tayo sa ating mga sarili na hindi dapat gamitin natin sa mga biro-biroan ang pangalan ng ating Panginoon. Ano po ang pang-apat na utos ng Diyos? Alalahanin nyo ang araw ng Sabat upang ipangilit pakabanalin. 6 na araw kayo maghanap buhay, gagawin ninyong inyong mga trabaho, gawain. Subalit ang ikapitong araw magpapahinga kayo. Bakit? Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Diyos ang langit, ang lupa, ang dagat, lahat ng nangaroon at nagpahinga siya. Pinakabanal, binindisyonan ng ating Panginoon ang araw ng Sabat. At ipinagutos na alalahanin niyo. Sapagkat madalas ay nakakalimutan na nga ng tao ang utos na ito ng Panginoon. Mga kapatid, ang ikapitong araw ay araw ng Sabat. Na siyang ikapitong araw na Sabado. Kaya mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan ko, pakinggan po ninyo ang salita ng Panginoon. Kung iniibig natin ang ating Panginoon Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. Sabi ng iba ay wala na ang utos na ito. Huwag nating isipin. Sapagkat mismo ang ating Panginoon si Kristo ay nagpatotoo na sinasabi ang ganitong mga pahayag. Huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang ganapin. Kaya mismo ang ating Panginoon, naging ugali niya na tuwing araw ng Sabat o ikapitong araw na Sabado, siya'y pumupunta sa simbahan o sinagoga. At maging ang mga alagad, nagbigay ng halimbawang Panginoon, ginawa din ng ating mga alagad o alagad ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating mga kababayan, mga Katoliko, pakinggan po ninyo itong aking pahayag. Kasi natatapos naman ng mahal na araw, maging dito sa mahal na pasyon, mga kapatid, ito yung nais ko ipakita sa inyo, ito yung pasyong mahal ng poong Jesus Nazareno. At kung babasahin po natin dito sa page 5, ay sa ganito ang sabi. At sa misis na libro na nalaman ay ganito, nanalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, karawan ng Domingo. Tinutot siniyasat ng Santa Iglesia Tilag, ang saidisis na sulat na niya ay pawang tapat, at Diyos ang napahayag. 6 na araw ay bago nangyayari itong mundo, 10 nang gawin ang tao, nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain, at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado ipangilin. Mga minamahal na mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan at mga kapasahero, ang linaw po maging ang pasyong mahal na kabatay sa banal na kasulatan na sinasabi ang pahayag na ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain, kaya ipinagbilin, talimahin, sundin ang Sabado ipangilin. Mga minamahal na mga kapatid, malino pa sa tindi ng sikat ng araw sa katanghaliang dapat ang pahayag ng banal na kasulatan na sinasabi ang ikapitong araw ay araw ng Sabat. Ang unang araw ng Sanlinggo ay Linggo. Sunday is the first day of the week. Kaya kung magbibilang tayo simula Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and then the last, panghuli, Saturday. Yan ang araw ng Panginoon. Yan ay pinakabanal, binindisyonan, subalit ang nakalulungkot, mismo ang simbahan na ating kinagisnan, binago ang utos ng Diyos na walang paintulog kailanman ang ating Panginoon. Kaya nasusulat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa atin na natuturo ng kanilang mga aral, ang mga aral at utos ng tao o tradisyon. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangawakan ng inyong mga salit-saling sabit. Mga kapatid, ang panawagan sa atin, sambahin ang Diyos. Subalit kung tayo susunod sa kautosang hindi naman utos ng Diyos, sino sinasamba natin? Mga kapatid, manumbalik na tayo sa ating Panginoon. Kung totoong mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang Panginoon. Kung tutunay at tapat tayo nananalig na nanampalataya sa ating Panginoon, sabi sa banal na kasulatan, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang sa akin ay sumasampalataya, gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. Ang
Biblia ay nagpapahayag ng ang ating Panginoon katawang tao ay naging masunurin, nagpakababa hanggang kamatayan sa krus. Kaya dapat tayo maging mapagpakumbaba. Kung ano ang sabi ng Panginoon, sundin at talimahin ang bawat isa sa atin. Mahal naman tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Hindi niya nais ng sino man ay mapahamak pagdating ng araw. Sabi nga po sa aklat ng 2 Pedro Kabanata 3, talatay 3, ganito ang sabi, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako na siya'y muling darating. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong inalang-alang sa atin, na binibigyan pa tayo ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos at makapagsisi sa lahat ng kasalanan, sapagkat hindi niya nais ng sino man ay mapahamak. O mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, isipin po ninyo ang mga pahayag na ito ayon sa banal na kasulatan. Hindi nagpapabayang po, binibigyan pa tayo ng pagkakataon magbalik loob sa magsisi sa kasalanan. Ang pagsisisi ay pagtanggap sa mga pagkakamali at kasalanan, at ang kasalanan ay paglabag sa utos ng Diyos. Kaya kung inyong ipapahayag ang inyong mga kasalanan, tapat at banal ang Diyos na kayo lilinisin at hindi na alalahanin pang mga kasalanan mo, sapagkat siya nagtatapik ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kawaan o kapatawaran sa ating Panginoon. Kaya kapag ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal ang Diyos na tayo lilinisin at patatawarin sa ating kasalanan, at kinakailangan itigil na ang paglapastangan sa kasalanan ito na siyang paglabag sa mga utos ng Diyos. Mga kapatid, darating ang panahon, maging ang pamalat at ibang mga Kristyanismo ay magsasama upang ipangilin ang tatag na hindi tatag ng Diyos, na walang iba kundi ang lingkong ito. Subalit ang katotohanan, ang araw ng pangingilin at pagpapakabanan at ang araw ng Panginoon, ang araw ng pamamahinga, yan po'y Sabado, hindi ulit. Maging binasa ko yung pasyumahan, Sabado. Pero nakakalungkot sa ating mga simbahan, nakalagay po doon sa harapan, anong sabi? Mangiling ka kung araw ng linggo at piyestang pangiling. Sino po ba ang susundin natin? Yung utos ng Diyos o yung utos ng ating kinagis ng reliyon? Hindi ko nais na saktan ang inyong mga damdamin, subalit ang aking ninanais lamang ay pakinggan po ninyo ang katotohanan ito, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo sa kamaliang itinuturo ng sangkakristyanuhan. Walang ibang daan sa silong ng langit na ipsukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi po reliyon ang makapagliligtas, kundi ang ating Panginoon si Kristo. Sapagkat ang kaligtasan ay biyaya, kaloob ng ating pong may kapal. Subalit kailanman hindi ito ipagkakaloob sa sino mang sumusuway sa kanyang mga utos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. At walang iba kundi utos ng Diyos, hindi utos ng tao. Kaya yung pangingilin ng linggoy, hindi po utos na kailanman ng Diyos. Walang kailanman mababasa sa Biblia o sa banal na kasulatan mula Henesis hanggang Apokalipsis na ipinag-utos ng Diyos na mangilin ng unang araw ng sending. Wala, mga kapatid. Saling ay ang ikapitong araw, sapagkat ito'y tanda ng Diyos sa kanyang mga anak na ililigtas sa mga huling araw nito. Nasusulat ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid. Maging sa hanggang bagong langit at bagong lupa, isa ang mga tao isasamba sa araw ng Sabat na itinalaga ng Panginoon na kanyang benedisyon at pinakabanal. Kaya kung ibig nyo pumasok sa buhay, sabi mo, ingatan nyo ito, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kung totoo ang tunay at tapat na iniibig natin ang Diyos ng buong puso, buong kaloob, buong pag-isip, iingatan, susundin natin ang mga utos ng Diyos. Paano naman na ipapakita ang tunayang katibayan na iniibig natin ang ating kapwa gaya ng ating mga sarili? Ano ang sabi ng Panginoon? Igalang nyo ang inyong ama at ang inyong ina upang tumagad ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupa na pinagkakalot sa inyo. Kinakailangan igalang lalo tigit ng mga kabataan ng kanilang mga magulang. Subalit hindi lamang na uwi sa ganito, kundi ay ito'y nakapaloob din sa paggalang sa mga nakatatanda, maging sa mga nangunguna at namumuno sa pamahalaan, ay dapat igalang. Ano po, huwag kayong papatay, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong magbibintang, huwag kayong magsisinungaling, huwag kayong manganganin niya, huwag kayong mag-iimbot.
Itong 10 utos na ito'y nagpapatuturo na talagang minamahal natin ang Diyos, minamahal natin ang ating kapatid, susundin natin. Pero ano nangyayari ngayon? Rampant ng nakawan, patayan, at ang mga pangangalo niya, ang mga imoralidad na ginagawa ng sangkatauhan, lalo tigit sa ating kapanahunan. Ano nang nangyayari ngayon sa sitwasyon ng lipunan? Pinapayagan, pinahintulutan na ang kapwa kasarian ay ikasal. Mga minamahal ng mga kapatid, mga kaibigan, hindi mo nais na saktan ang inyong mga damdamin. Subalit ginawa ng Diyos ang lalaki para sa babae at ang babae para sa lalaki. Hindi po ipinakasal dapat ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Ganun po karumalduman ang sangkatauhan sa harap ng Diyos. Kaya nung unang panahon, ginudaw itong Sodoma at Gomora, hindi nyo ba nababalitaan ang history? Dahilan sa kalamak ng imoralidad na ginagawa. At ngayon laganap na po. Kaya sabi ng Panginoon ko papaano ang karawan ng panahon ni Lot, gayon din ang sa huling araw. Na ang imoralidad ay laganap. Gayon din sa panahon ni Noe, na kung saan ang mga isip ng mga tao ay masama na lang parati, na pagsuway sa kalooban at utos ng ating Panginoon Diyos. Kaya samantalang may pagkakataon pa, samantalang may panahon pa, mga minamahal na mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan at mga kapusay. Pagtuunan na po natin ang paghanda sa mga panahong ating kinabubuhayan. Panghalaga na po natin ang nakasulat sa banal na kasulatan. Magkaroon na po tayo ng mga panahon na para pag-aralan at basahin sa pamagitan ng mapanalanginin pagbabasa ng banal na kasulatan upang maalaman natin ang katotohanan kung anong dapat natin gawin upang maligtas pagdating ng araw. Bakit? Sapagkat nasusulat ang ayon sa aklat ng 2 Pedro Kapitulo 3, darating ang araw ng Panginoon gaya ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Biglaan lamang, sorpresa lamang. Na anong mangyayari? Sapagkat ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparang kasabay na malaking ugong, ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init, at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay bawang masusunog. Kaya anong kabuluhan na makamtan natin ang mga bagay dito sa lupang ito kung hindi naman po handa tayo pag dumating ng nakakatakot at kakilakilabot na kawakasan ng sanlibutan ito. Kaya samantalang may pagkakataon po yung mga binigay sa inyo mga babasahin, basahin po ninyo, pag-aralan yan. At napakahalaga upang matuto tayo ng paraan upang mailigtas natin ang ating mga buhay, upang malaman natin ang daan ng katotohanan at ang buhay na iniaalok ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga kababayan, dumating na ang panahon yun. Yung mga maliligtas, yung mga mapapahamak, yung mga masunurin, yung mga masuwayin. Saan po tayo doon? Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak pagdating na araw. Kaya samantalang may pagkakataon pa, bigyan na po ninyo ng pagpapahalaga ang mga pangangaral na ito. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa na punong-puno ng galit. Itindi ang sugat, pupula ang dagat, maging ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya'y darating upang tayo po rin sa langit ay makarating. Mawawala ang hirap, lungkot ay mapapari. Ang aming panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init, aral na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay tatawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi
Pagsisinasalat ng kasalanan, iwasan ang mga bisyo at kagayawan sa pagkatantayan ng namin at nalapit na nagkawawasan ng mundo ito. Hindi nais ng Diyos ang sino ba may mapahawa. Ang nais ng Diyos ang magtangkay makap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 a
ang sanlibutan ninyo. Paglagan natin ang salitang ng Diyos. Pag-aralan ito, pananawin natin ang mga utos ng Diyos at isagawa ito sa dating madaling panahon. Lindol ang rayan ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo kunin sa langit makarating. Mawawalang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aming panalangin, tayong lahat ay makakauwi sa langit. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang kaya'y kunin na sa langit makarating. Mawawalang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aming panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang aming panalangin, tayong lahat ay makauwi. Nais ng Diyos tayo makarating makauwi sa tahanan na inihanda ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kayo magtutubihana ng inyong mga puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay maraming tahanan, ako'y parunong ipaghanda o kananda kong dadagdagyan. At kung ako'y nakaparoon at may paghanda ko kananda kong kadalagin, ako'y muling ibabalik kung pagkunin ko kayo kung saan ako naroon kayo naman. O mga minamahal na mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan at mga kapasayo, ang inihanda ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, walang sakit, walang karamdaman, walang problema, at higit sa lahat wala ng kamatayan na gaya ng nararanasan ngayon. Ang nais lamang ng Diyos ay pahalagan natin ang kanyang pabalita na iniaalok ng kaligtasan sa bawat tao na makikinig sa panawagan na pinangangaral sa mga sandaling ito at sa mga panahon dumarating at sa mga. Kaya mga kapatid, yun pong mababasahin ninyo ulit ko na ipinamahagi po sa inyo ay padagang basahin po ninyo. Sapagkat napakalaga at limang sulimni po yung ating panahon pinamumuhayan. Hindi na magtatagal ang panahon ating kinabubuhayan. Mahahayag na sa sangkalangitan ang paghahayag ng kalwalhatian ng ating pagkakataon. Nais kong panalangin kayo, O Diyos, Ama naming banal, sa mga sandali nito inapakinggan ng aming mga kapapasahero sa bus na ito ang katotohanan ng mabuting balita na iniaalok ng aming tagapagligtas na siyang kaligtasan. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa kanila na madama nila at palagahan ng mga mensahe at mga babasahin binibigay sa kanila. Tulungan po ninyo sa kanilang pamumuhay na mabigyan ng pagkakataon at panahon na handa at mag-aral ng iyong mga salita. Tulungan po naman ninyo ang mga kapatid at mga kababayan namin ito sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pamumuhay, sa kanilang parurungan. Gabayan at ingatan na yung mga piniling head at ang iyong banal na Espiritu po naman patuloy na magpaalala sa kanilang mga napakinggan at maunawang maitanim sa kanilang puso at isipan. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming kagulangan at sa lahat ng Diyos. Ang lahat ito ay aming dalangin sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen.